ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos ang okay na ukay ni Kuya, To make my eyes clear, kiss my eyes. matagumpay na napanalunan ng housemates ang kanilang unang lucky task. Makakapagbigay kayo ng halagang 80,050 pesos. At inanunsyo na ang pangalawang lucky son ni Kuya. Kisses! Oh my God! Congratulations, Kisses! Tumayo ka na sa tabi ni Edward. Abangan ngayong gabi. Ano na nga ba ang magiging kapalaran ni Maymay at Yong sa loob ng bahay? At sa pagbabahagi ng housemates ng kanilang mga buhay na may kapatid. Hello! My brother. Binuhos lahat ng kagwapuhan sa kanila tapos biglang bugs. Si Kuya Tanner, si Kuya Tyler. Makakasama ng housemates ang kambal ni Tanner. Ang mga storya ng kapatiran dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos i-anunsyo ang pagkapanalo ni Kisses bilang ikalawang lucky son, Oh my God! Parang hindi totoo, Kuya. Parang panaginip. Hindi pa ako makapaniwala, Kuya. Hindi talaga ako makapaniwala. Kasi sobrang laking pangarap yun. Tapos nakatungtong ako sa lucky son na yun. Parang, ay, totoo ba to? Totoo ba to? Kasi parang hindi totoo. sa garden area, napagkwentuhan naman ng iba ang pagkapanalo ni Kisses. Ang lakas ng hatak ni Kisses. Oo, sobra. Iba yung charm niya. Kahit dito sa atin, kita mo naman pag tumawa siya na parang all eyes on her talaga pag nag-joke siya. Tsaka ano naman, in fairness naman kay Kisses, super nice na bata. Mabait na bata. Super sweet na bata. Mabait. Napakabait na bata. Huwag lang talagang ano. Sasayaw. Oo. Hashtag. 1, 2, 3, 4, nababa! Ganun na pag sumayaw na. Parang matanda kasi nag-aerobics. Pagdating sa bedroom, niyakap ni Edward si Yong. Tayo. The reason I felt happy was because, Kisses is with me in the big three. But all the while I was sad because now it's between Maymay and Young that, only one of them is going to be in the big three and I care so much about both of them. Stop crying, I'm hugging my girl. The sad reality is that only one of them can come into the big three now. You don't look at me. What? Later. Hindi. Umaasa din po. Pangalan ko din po yung tawagin. Pinapangarap ko din na makuha ko yung son. May isa po naman. May paglalaban ko naman isa po, kuya. Samantala, patuloy ang kwentuhan ni na Kisses at Maymay sa living room. Feeling ko, super saya talaga ako. Samantala, walang siya. Bakit ka hindi para thrilling pa? Number 1 fan ako ni Yong tsaka ni Ate Maymay. Kasi kilala ko sila. Alam kong buhay nila lahat. Kuya, kung pwede lang, gusto ko hatiin yung son tsaka kami na lang tatlo. Hindi. Ito. Deserve din ni Yong yun. Ayan. Tumahimik ka muna. Ayaw ko makarinig yan. Huwag na, please. Okay. Pinipilit mang hindi maapektuhan, nagbuhos naman si Maymay ng saloobin pagdating sa confession room. Bakit? Yun nga, nangarap ko, siyempre. Gusto ko ito pa rin yung pangarap ko. Gusto ko may pakita naman sa buong mundo na kahit sa isang pagkakataon
makuha ko yung pinakagusto ko sa buhay ko. At yun nga, yung makamit yung pangarap ko. Hindi man ngayon, pero aasa at aasa pa rin ako. Naging masakit man para sa natitirang teens ang hindi pagiging lucky son kagabi, patuloy pa rin naman ang laban ni Maymay at Yong para makuha ang ikatlong lucky son. Sino nga ba sa kanila ang pinakakarapat dapat na mapabilang sa pwestong ito? Tuloy-tuloy lang ang pagboto kapamilya dahil nasa inyong kamay kung sino sa kanila ang makakakuha ng huling lucky son. Magandang gabi, Team Kapamilya! Samantala, bago pa man naganap ang anunsyo ng Lucky Son sa mga teens, may dumating na package na naglalaman ng mga pictures ng mga kapatid ng housemates para sa kanilang Christmas tree. Ang masayang kwentuhan ng housemates tungkol sa kanilang mga minamahal na kapatid. Narito ang kwento. Ito, mga siblings ko, half sa side ng mom ko. Pero I grew up with them. Lahat sila. So, sorry. Really missed them eh. Kaya nung pagbago pumasok dito yung sa studio, nakita ko sila pero hindi sila mahawakan. Naiyak ako. This was taken parang a week before ako pumasok dito. May service ko na sila. Hanggang sa kwinento rin ni Luis ang isa pa niyang kapatid. This is my our eldest brother, my eldest brother. His name's Tommy. He's in the States. He's in Connecticut. All my life, akala ko I was the firstborn child of my mom. But sometime 2014, nakita ko sa birth certificate ko na I was the second-born child. So there, I realized na parang I'm not the firstborn child talaga. The reason why na hindi namin kasama si Kuya Tommy is because nung baby pa siya, pina-adopt siya ng mom ko. We've never met him yet. Never in our lives. Si Kuya Tommy, he found us lang sometime 2014. Nagka-video call pa lang namin siya, but never pa namin siya na-meet. So that's why, one of the reasons why I'm really working hard to bring me, myself, and my mom to the States so we can visit him and finally meet him. So yeah. Person I learned more about really was Louis, I'd say. Getting to know the other housemates is always something that you should do. Plus, you get closer to them. You can relate in experiences. Sumunod na kumuha ng dekorasyon si Ali. Anim kami magkakapatid. May kanta kasi ako sa Baguio this time. Tapos, meron akong parang palibreng hotel ba nung ipag-guestingan ko. Sinama ko sila kasi first time namin lahat sa Baguio. Ang cute nila. Namimiss ko na sila. Maya-maya, ibinahagi ni Ali ang relasyon niya sa pinaka-namimiss niyang kapatid. Ate ko, January, nag-text siya sa akin, sabi niya, Ali, pwede mo nang iparet yung room na tinituluyan ko. Sabi ko, bakit? Kasi nilipat na ako. Tapos mula noon, hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. Parang dati po, every weekend, nilalabas niya yung mga kapatid ko, nanay ko po. Wala po, kahit po yung birthday ng nanay ko, wala rin. Sana makita ko siya ulit. Kasi hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanya. Para po kaming kambal, kuya. Kasi isang taon lang po tanda niya sa akin, kuya. Kaya lahat, mula LM, mula high school, kuya, siya kasama ko. Gusto ko sana siya, kuya, tanungin, bakit talaga hindi siya nagpakita sa amin? Kung si Ali nangulila sa kanyang kapatid na para niyang kambal, naikwento naman ni Tanner ang tungkol sa kanyang tunay na identical twin. 3, 4, 5, 6. Me or Mano. This is me, my brother. Snake. Saan ka po dyan, kuya? This one's me. Yeah. This one's me. Yeah. Mirror. This is actually before we both started modeling. Nung nakita po namin yung picture ng twin niya, si Kuya Tyler, masasabi po talaga namin, Kuya, na sila po talagang dalawa, as in sobrang
binuhos lahat ng kagwapuhan sa kanila, tapos biglang bugs. Si Kuya Tanner, si Kuya Tyler. Now, though, I think we're even closer because we're in different countries. Right now, he's in the U.S. He just got done in Hong Kong. I haven't seen him for a while now, almost 2 months. And before that, I haven't seen him for 6 months. So, but it's brought us closer because we talk almost every day now, except for now. Hopefully he's watching. I don't know what else to say about it. Matapos ang sharing, kinausap ni Kuya si Tanner tungkol sa kakambal. Tanner, how does it feel to have a twin brother? I get this question a lot. I've never not had a twin brother, so I don't know what it's like to not have one. But having one, I guess it's fun. We did a lot of things. Growing up, we were always together. We had the same friends, so we always played sports together. We loved to drive, so we always raced each other. Do you miss him? Yeah, I miss him a lot. I mean, growing up, we were always together. And now that we both are doing international modeling, we only get to see each other probably once or twice a year. But we talk pretty much every day. So I think it made us a lot closer. Do you want to let your other housemates meet your twin? Would you like that? Yeah, I'd love for them to meet him. Susunod! Oh my gosh! Hello! Sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7.